ang Gear 5 ni Luffy. Marami nga sa mga fans ng One Piece, syempre kasama na ako doon, na excited nang makita at malaman kung ano nga ba yung magiging itsura, yung magiging abilities, at kung malakas nga ba itong magiging Gear 5 ni Luffy. Bali ngayong araw nga na to, ito yung pag-uusapan natin. I-analyze natin itong Gear 5 na to, at syempre may theory tayo sa kung ano nga ba yung kalalabasan ng Gear 5. Syempre bago tayo mapunta sa Gear 5 mag-recap lang tayo ng mabilis sa mga kakayanan o gear na meron si Luffy. Una na nga dyan yung base form niya. Ikalawa naman yung gear second niya, kung saan nagagawa nga ni Luffy na kumilos ng mabilis kapag ginagamit niya to. At dahil nga rin sa bilis ng pagkilos na to ni Luffy may nagagawa rin siyang espesyal na atake. At ito nga yung Red Hawk, kung saan sa sobrang bilis nga ng atake niya nakaka-create ito ng friction. Kaya may apoy na lumalabas sa mga kamaon ni Luffy. Ang ikatlo naman yung Gear 3. Bali kung sa Gear 2 nga mas napapabilis neto si Luffy, sa Gear 3 naman mas malakas yung atake na nagagawa ni Luffy sa pamamagitan nga yan ng pag-ihip sa mga buto niya. Dito nagagawa ni Luffy na mapalaki yung parte ng katawan niya na gusto niyang palakihin para sa mas malakas na atake. Ang ikaapat naman yung Gear 4, kung saan so far nga meron itong tatlong variety, at ito nga yung Boundman, Tankman at yung Snakeman. Dito naman sa Gear 4 na to gumagamit muna si Luffy ng haki at hihipan niya nga yung balat niya para makapag-transform siya into Gear 4. Bali kung sa Gear 2 nga bilis lang yung na-upgrade sa katawan ni Luffy, at sa Gear 3 naman yung lakas ng pag-atake niya. Dito naman sa Gear 4 nagiging balance na nga yung mga upgrades na yan. Kaya naman nagre-resulta nga to sa mas efficient niya na pag-atake at paggalaw. Ngayon mapunta naman tayo sa Advanced Armament Haki o yung Ryu. Kung marunong nang gumamit ng Ryu itong si Luffy panigurado madali niya nang matatalo si Kaido, 'di ba? Sabihin na nating oo. Pero yung Ryu kasi para sa akin magiging part lang 'yan ng mas i-upgrade pang lakas ni Luffy para matalo talaga si Kaido. Kumbaga yung susunod na gear ni Luffy, which is itong Gear 5, tingin ko ito yung magiging susi para talagang matalo na si Kaido. Anyway, kung napansin nyo guys sa tuwing may nalalaman nga na bagong gear si Luffy, sa una lagi niya tong ina-announce para ma-specify sa atin na talagang gagamitin ni Luffy yung gear na yon. For example, gagamit siya ng Gear 2. Diba during Enies Lobby Arc, Thriller Bark Arc at kahit Marineford Arc, binabanggit niya muna yung Gear 2 bago niya to aktual na gamitin. Same as sa Gear 3. At kung napansin nyo, pagtapos ng time skip, sa tuwing gagamitin ni Luffy itong Gear 2 at 3, wala nang ina-announce pa si Luffy kung kailan niya to gagamitin. Simple mag-Gear 2 na lang siya kagad at aatake na. Meaning lang yan para sa akin parang sinasanay na tayo ni Oda sa time na to na itong Gear 2 at 3 mga simpleng atake o form na lang yan ni Luffy. Kumbaga master na ni Luffy itong mga gear na to. Kaya hindi na kailangan pang i-announce ni Luffy yung paggamit dito. Bali nung nasanay na nga tayo na ginagamit to ni Luffy lagi, dito na pumasok yung Gear 4 kung saan ginamit nga niya to sa laban niya kay Doflamingo. Nakita rin natin nang ginamit ni Luffy yung Gear 4 Tankman kay Charlotte Cracker, at kay Katakuri naman yung Snakeman. Pero kung napansin nyo guys sa mga latest chapter nga ng manga, simula nung nakarating ng Onigashima itong Straw Hat Pirates, hindi na ulit ina-announce ni Luffy yung paggamit niya sa Gear 4. Bagkos parang straight up na lang na magta-transform siya. Tapos parang normal na lang sa kanya yung paggamit dito. Meaning lang yan para sa akin gaya ng Gear 2 at 3. Sinasanay na tayo ulit ni Oda na itong Gear 4 ni Luffy parang basic form na lang ni Luffy. At master na ni Luffy itong form na to. Kumbaga ito na yung indication para sa atin na may panibagong form na ipapakita si Luffy. So ano pa bang ebidensya natin na magpapatunay na malapit nang ipakita ni Luffy yung Gear 5 niya? Bali ito nga yung mismong transformation ni Luffy. Ewan ko lang kung napansin nyo guys during nga sa mga unang beses na nag-transform itong si Luffy into Gear 4, kapansin-pansin na yung kamay niya naka-form ng number 4. Pansin nyo? Parang sinasay ni Luffy yung number 4 sa kamay niya, 'di ba? Pero pagtapos ngang matutunan ni Luffy yung Ryu kay Hyogoro, sa tuwing magta-transform siya into Gear 4, nakabuka ka na yung mga kamay niya na parang nagsisimbolize sa number 5. At syempre nagsisimbolize rin to para sa akin na malapit nang i-reveal ni Luffy yung Gear 5 niya. Anyway, kung babalikan nga natin yung cover page ng chapter 821, may kita rin natin dito si Luffy na naka number 5 rin, at gaya nga nila Momonosuke, Sanji at iba pa sa picture na to, naka-makeup rin si Luffy ng parang isang deity o god.
At speaking of God, nabanggit nga rin ni Oda during SBS Volume 79 na yung ganitong pose nga daw ni Luffy is simply nakuha daw ni Oda sa Neo statue o sa Wisdom King. At during naman sa chapter 990 is sinabi nga ni Hyogoro nung makita niya si Luffy na nag-Gear 4 na kamukha daw niya yung Wisdom King. So dito pa lang hinihint na sa atin ni Oda na may kinalaman sa deity o God yung pwedeng maging Gear 5 ni Luffy. As I said nga, inamukaan ni Hyogoro si Luffy as Wisdom King. Sa mga hindi nakakaalam may 5 ngang Wisdom King. At ito nga yung picture nila. Bale ang idea ko dito pwedeng ganito yung magiging form ng Gear 5 ni Luffy. Yes guys, tama kayo ng iniisip. Tingin ko nga magiging 6 yung braso ni Luffy o higit pa. Kaya ba ni Luffy na dumami yung braso niya? Bali sa mga nakakalimot na guys meron ngang specific na atake si Luffy na dumadami yung braso niya. At ito nga yung Gomu Gomu Kong Organ. Nakita nga natin ginamit niya to nung time na nagte-training siya kay Rayleigh. So tingin ko lang itong atake na to is supposedly para sa Gear 5 niya. Pero ginagamit niya lang to kapag marami yung nakakalaban niya. So para sa akin possible yung ganitong form ni Luffy. Isipin nyo guys kung sakali mang ganito talaga yung magiging form ng Gear 5 ni Luffy. Diba ang angas nun pag umatake na siya nung parang bumabanda-banda tapos may Ryu pa. Dahil kung babalikan nga natin yung naging laban ni Luffy kay Katakuri, naiilagan pa rin ni Katakuri itong mga atake na to ni Luffy nung naka-snake form siya. Bali kung i-imagine niyo na 6 na kamao yung iikot kay Kaido, diba wala na talagang kawala yun? Plus sabihin na natin may Ryu yung bawat kamao na to ni Luffy. Diba wala na talagang kawala si Kaido nun? At isa pa kung napansin nyo nga rin yung mga naging atake ni Katakuri sa laban niya kay Luffy parang ganito nga rin yung ginawa niya, 'di ba? Pinarami niya nga rin yung mga kamao niya. And anong naging resulta nito? 'Di ba mas malakas na pag-atake? So ito lang naman yung idea ko sa Gear 5 na possible ma-relate sa Wisdom King. Anyway, hindi ko rin naman maisasantabi yung Gear 5 with Awakening na Devil Fruit ni Luffy. Pero nagawa na kasi natin ng theory yung ganitong form. Kumbaga yung Gear 5 ni Luffy magiging related sa awakening ng Devil Fruit niya. Kumbaga itong theory na to para lang maiba at may bagong lalaro na naman sa mga isip nyo. So kayo ba? Ano bang thoughts nyo dito? Possible ba sa inyo yung ganitong form para sa Gear 5 ni Luffy? O may naiisip kayong iba? Bali kung may idea pa kayo comment nyo na lang yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. At kung sakaling nagustuhan nyo naman itong video na to wag na kayong mahiyang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At syempre wag nyo na rin kalimutang pindutin yung subscribe button para lagi kayong updated pag may bago tayong upload na video. So yun lang, peace!